Isang tapat na sundalo ng bansa, isang eksperto sa mundo ng pagmimina ng diamante, at sa huli ay isang tagapagsalin. Walang sino man ang nag-akala na ang tatlong taong ito na tila walang koneksyon sa isa't isa ay makakapagsigaw ng isang matapang na pagnanakaw sa mismong puso ng lungsod. Sa kasamaang palad, ang mga bagong nakuha na diamante ay madaling nabasag sa isang hampas lamang ng martilyo. Ipinakita nito na ang mga iyon ay peke lamang. Kaya, nasaan nga ba ang tunay na mga diamante, at nagtagumpay ba ang tatlo sa $30 milyon na operasyong ito? Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryo at tila payapang araw. Sa isang construction site sa London, England, biglang natuklasan ng mga tao ang isang natitirang bomba mula pa noong World War II. Agad itong iniulat sa pulisya nang walang pag-aaksaya ng kahit isang segundo. Kaagad nilang kinontak ang isang military bomb disposal expert na nagngangalang Will. Sa kabilang linya, sinabi ni Will na darating siya sa lugar sa lalong madaling panahon, habang hinihiling sa pulisya na lumikas ang buong paligid. Dahil dito, ang karaniwang masiglang atmosfera ng lungsod ay biglang napalitan ng matinding tensyon. Isa-isang isinara ang mga kalsada, at tuloy-tuloy ang pag-anunsyo sa mga loudspeaker na agad lumikas ang mga residente. Hindi nagtagal matapos dumating si Will sa lugar, isang napakalaking bomba ang nasa kanyang harapan, tahimik na nakahimlay sa ilalim ng lupa ngunit may sapat na lakas upang wasakin ang buong lugar. Nang tanungin kung maaari ba itong sumabog anumang oras, malamig na sumagot si Will, sa teorya, posible iyon. Ang sagot na iyon ay lalo pang nagpasikip sa tensyon ng paligid. Agad na sinimula ng bomb disposal team ang masusing pagsusuri sa istruktura ng bomba. Malinaw na hindi ito pangkaraniwan, kundi isang bombang may bigat na umaabot sa 500 kilo. Kapag ito ay sumabog, ang pinsalang maidudulot ay kakilakilabot, na may blast radius na hanggang 800 metro. Mas masahol pa, ito ay nakapwesto mismo sa ibabaw ng isang 400 kV high voltage power line. Ibig sabihin, kailangan nilang putulin ang kuryente sa malawak na lugar bago magpatuloy. Kung hindi, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng sakuna. Nang mapagkasunduan ang plano, mabilis na nagkoordina ang mga unit. Hakbang-hakbang na inihiwalay ng pulisya ang danger zone, nagsasagawa ng inspection, at inuutos sa mga natitirang tao na agad umalis. Samantala, gumamit ang bomb squad ng reconnaissance robot upang mas mapalapit sa bomba. Nang makita nilang may labis na tubig, nag-deploy sila ng mga pump para mas mapadali ang operasyon, habang gumagamit ng buhangin upang makagawa ng protective barrier at mabawasan ang panganib. Kasabay nito, sa isang residential building na hindi kalayuan sa lugar, isang grupo ng magnanakaw na pinamumunuan ni Corrales ang lihim na sinasamantala ang kaguluhan. Habang nakatuon ang pulisya sa bomba, plano nilang pasukin ang isang kalapit na bangko upang magnakaw mula sa vault. Nakadamit bilang mga empleyado ng isang mineral water company, casual silang bumaba sa storage room ng apartment 75 sa katapat na gusali. Habang inilalagay ng kanyang mga kasamahan ang mga kagamitan, nag-install si Corrales ng ilang kamera sa labas ng gusali at ikinandado ang pasukan upang maiwasan ang abala. Dahil naka-disable ang lokal na power grid, naghanda na ang grupo ng isang power storage cabinet. At ang taong nagbababa ng mga cable para sa kanyang mga kasamahan upang putulin ang mga ledrilyo ay walang iba kundi si Corrales mismo. Nang maabot ang kinakailangang sukat, agad nilang binasag ang pader na ledrilyo. Malinaw na walang sino man ang nag-akala na habang hinaharap ng lungsod ang banta ng bomba, may isa pang sabwatan na tahimik na nagaganap. Samantala, sa pinangyarihan, sinimulan ni Will ang direktang inspection sa bomba. Ngunit sa sandaling lumapit siya, napansin niya ang isang detalyeng nagdulot ng matinding takot sa lahat, gumagana pa ang timer nito. Ang tunog ng pagtik nito ay malinaw na umalangaw-ngaw, parang isang countdown ng buhay at kamatayan, na nagpapahiwatig na maaari itong sumabog anumang oras sa loob ng susunod na 48 oras. Wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Will na baguhin ang estratehiya. Sa halip na sundin ang karaniwang pamamaraan, nagpasya siyang gumamit ng isang espesyal na magnetic device upang i-disable ang detonator mula sa malayo. Nang may handa ang lahat, mabilis siyang tumakbo papunta sa sand barrier, agad na sumigaw sa lahat na yumuko at manatiling mababa, pinipigilan ang kanilang hininga habang hinihintay ang pag-activate ng device. Alam ng lahat na kung hindi man-neutralize ang detonator, magiging abo ang lahat sa isang iglap. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Walang pagsabog na naganap. Sa madaling salita, matapos itong pansamantalang maayos, tumigil ang countdown ng bomba. Mabilis na kinumpirma ni Will na nakadisable na ang timer. Ang agarang sitwasyon ay nasa kontrol na. Ngunit iyon ay unang hakbang pa lamang.
Upang masiguro ang ganap na kaligtasan, napilitan silang magtayo ng blast wall sa paligid ng bomba sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo. Maaaring umabot ng hanggang 5 oras ang gawaing ito, at bawat minutong lumilipas ay lalong bumibigat para sa mga taong naroon. Ngunit sa sandaling tila maayos na ang takbo ng lahat, isang maliit na detalye ang biglang nagpaigting muli ng tensyon, na parang isang kwerdas ng gitara na mahigpit na hinayla. Napansin ng isang staff ang isang bahagi sa shell ng bomba na kakaibang makintab, samantalang dapat ay kalaw-angin na ito matapos ang mahigit 80 taon sa ilalim ng lupa. Karaniwan, ang isang bomba mula sa World War II ay hindi maaaring manatiling ganoon kaayos ang kondisyon. Nang makaramdam na may mali, agad nilang tinawag si Will upang suriin ito. At doon na nangyari ang nakakakilabot, biglang nagsimulang tunog muli ang bomba. Sa una, mahina lamang ang tunog, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, naging malinaw ito na parang kampana ng kamatayan. Agad na sumigaw si Will ng babala upang ang lahat ay magkawatak-watek at humanap ng masisilungan. Kasabay nito, mabilis na iniulat ang masamang balita sa Police Command Center. Ayon sa bomb squad, muling humandar ang timing fuse, na nangangahulugang hindi na stable ang bomba. Sa puntong iyon, ang huling opsyon ay direktang mag-drill papunta sa detonator at saka magbuhos ng chemical solution upang harangin ang internal mechanism nito. Malinaw na napakapanganib nito, halos pagsusugal na ng kanilang mga buhay. Ngunit bago pa man sila magpatuloy, isang kakaibang heat source ang biglang lumitaw sa police monitoring screen. May presensya ng kuryente sa lugar na dapat ay nakakordon off, at ito ay nangyayari sa hindi pangkaraniwang paraan. Agad na napagtanto ng babaeng hepe ng pulisya na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Sumigaw siya at iniutos na itigil agad ang buong bomb disposal plan. Hindi sila maaaring magpatuloy ng hindi nauunawaan ang nangyayari. Malaki ang posibilidad na may mga tao pang nasa danger zone. Kasabay nito, sa lugar ng bangko, matapos mabasag ng mga magnanakaw ang pader na ladrillo, gumamit sila ng specialized drill upang batasin ang concrete layer. Sumunod, gumamit sila ng oxy-fuel cutting torch upang putulin ang natitirang reinforced steel. Ngunit sa sandaling makapasok sila sa vault, dumating ang pulisya upang suriin ang kakaibang heat signal na natukoy kanina. Nang makita ito sa surveillance cameras, mabilis na nagsenyas si Corrales sa kanyang mga kasamahan na itigil muna ang kanilang ginagawa. Tama nga, nawala ang heat signal at nawala rin ang hinala ng mga pulis sa gusali. Kaya matapos ang paunang inspection, umalis sila upang suriin ang paligid at maghanap ng posibleng kaina-hinalang bagay. Pagkakita nito, agad na inutusan ni Corrales ang kanyang mga kasamahan na magmadali bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Samantala, siya naman ay nagpunta upang ibalik sa dati ang mga electrical wires bilang paghahanda sa pagtakas. Walang pag-aalinlangan, tinipon ng grupo sa loob ang lahat ng mahahalagang nakulimbat sa mga inihandang lalagyan, at saka mabilis na gumapang pabalik sa katabing gusali. Ngunit napansin ng dalawang pulis na kanina pa nagro-ronde si Corrales, at sa ilang tanong lamang ay agad niyang naipakita ang kanyang pagkakamali. Alam niyang wala siyang lohikal na paliwanag sa kanyang kaina-hinalang presensya, kaya mabilis siyang tumakas habang nagpapadala ng emergency alert sa kanyang mga kasamahan sa loob. Nang malaman ito ng hepe ng pulisya mula sa kanyang mga tauhan, natanggap din ni Will ang parehong impormasyon. Agad itong nagdulot sa kanya ng matinding pagdududa. Bilang isang veteranong eksperto, sinabi ng kanyang instinct na hindi ito basta simpleng abandonadong bomba. Kaya agad na inutusan ni Will ang kanyang mga kasamahan na isuot ang kanilang mga helmet at magtago sa likod ng sandblast wall. At gaya ng inaasahan, ilang segundo lang ang lumipas, tumigil ang pagtik ng bomba. Kasabay nito, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa puso ng lungsod. Isang napakalakas na pressure ang kumalat sa buong lugar, na tinatangay ang lahat sa paligid. Kahit ang mga residenteng nailikas ay naramdaman ang tindi ng pagsabog. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, kahit na nakapagtago sila, may ilang miyembro ng bomb squad ang nasugatan. Dahil dito, agad na tinawag ang rescue forces upang tumulong. Samantala, sinamantala ng mga magnanakaw ang kaguluhan matapos ang pagsabog at mabilis na naghiwa-hiwalay sa dalawang direksyon. Ang isang grupo ay nagtungo sa parking area, habang si Corrales at isa pang kasama ay pumunta sa bubong ng katabing gusali kung saan naghanda sila ng transport drones. Ngunit habang paalis na ang unang drone, palihim na may kinuha si Corrales mula sa loob ng cargo bin bago niya personal na kontrolin ang dalawang loot bins upang ipadala sa isang babaeng naghihintay. Sa kasamaang palad, paglabas pa lamang nila ng gusali ay nakasalubong nila ang isang police patrol. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan ng dalawang magnanakaw na tumakas papunta sa parking garage ng katabing gusali.
Dahil sa insidenteng ito, tuluyang nagbago ang kanilang ruta ng pagtakas mula sa orihinal na plano, at napilitan silang pumasok sa sewer system ng lungsod upang makahanap ng ibang daan palabas. Samantala, ang natitirang grupo ng magnanakaw ay nakapagtipon muli sa loob ng isang van. Maya-maya, natanggap nila pabalik ang 2 loot bins mula sa babaeng kanina. Isang magnanakaw na nagngangalang X ang kumontak kay Corrales upang pilitin siyang magmadali. Ngunit matapos maghintay ng matagal, nakaramdam ng kaba si X at napilitang umalis. Naintindihan niya na kung magtatagal pa sila, mahuhuli na ang kanilang plano sa pagtakas. Samantala, sa lugar ng pagsabog, matapos ang masusing inspection, nagsimulang mapansin ng expert team ang ilang hindi pangkaraniwang detalye. Batay sa antas ng kalawang sa shell ng bomba, iginiit ng isa sa mga kasamahan ni Will na hindi ito kahawig ng alinmang bomba mula sa World War II na kanilang pinag-aralan. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na isa itong modernong bomba na maingat na itinago bilang panlilinlang. Nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon, agad na kumuha si Will ng mga sample ng explosibo upang suriin ang chemical composition nito, habang iniulat ang lahat ng kanyang hinala sa hepe ng pulisya. Kasabay nito, nakatanggap ng utos ang pulis na kanina'y nagroronda upang suriin ang unang gusaling pinasok ng mga magnanakaw. At gaya ng inaasahan, habang sinusuri ang storage room ng apartment 75, natuklasan nila ang isang lagusan. Ito ay hinukay sa pader at direktang konektado sa vault ng kalapit na bangko. Dahil sa impormasyong ito, agad na nagdugtong-dugtong ang lahat. Napagtanto ng hepe ng pulisya na ang pagsabog ay hindi aksidente, kundi isang perpektong distraction para sa planadong pagnanakaw sa bangko. Mabilis na hinati ng pulisya ang kanilang puwersa sa iba't ibang strike teams upang tugisin ang mga magnanakaw, habang nagtatayo ng mga checkpoint sa mga posibleng rutang pagtakas palabas ng lungsod sa loob ng 1,500 metro na radius. Samantala, si Corrales at ang natitirang magnanakaw na natrap sa lagusan ay sa wakas ay nakalabas sa ibabaw. Kaagad nilang kinontak si X upang sunduin sila. Ngunit habang nasa ruta ng pagtakas ang sasakyan, nasalubong nila ang isang police checkpoint. Agad na naging tensyonado ang loob ng sasakyan. Gayunpaman, dahil sa mahusay na pekeng dokumento ng London Mineral Water Company, madali nilang nalusutan ang checkpoint. Pagdating ng sasakyan sa isang garahe sa ilalim ng tulay, agad nilang inalis ang logo ng kumpanya, pinalitan ng plaka, at nagpatuloy sa kanilang biyahe. At gaya ng inaasahan, sa pagkakataong ito ay tuluyan silang nakalabas ng lungsod ng walang hadlang. Labis ang kanilang tuwa, at bawat isa ay nag-iisip na kung ano ang unang gagawin sa napakalaking halagang kanilang nakuha. Samantala, mula sa mga ebidensyang nakuha sa pinangyarihan, mabilis na napaliit ng pulisya ang listahan ng mga sospek at natukoy ang mga taong may kaugnayan sa apartment 75. Kasabay nito, dumating din ang isang general mula sa Bomb Disposal Force upang personal na imbestigahan ang kaso. Hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya nang malaman na hindi agad naiulat ang mga kaina-hinalang detalye mula sa simula. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong pagkaantala, lalo na sa sitwasyong direktang nagbabanta sa buhay ng tao. Gayunpaman, may sarili ring dahilan si Will. Sa oras na iyon, ang nasa harap niya ay isang 500 kilo na bomba na maaaring sumabog anumang sandali, at ang kanyang pangunahing layunin ay ito'y ma-disable. Tungkol naman sa mga magnanakaw, matapos makatakas sa lungsod, agad silang nagtungo sa isang liblib na kabong kahoy na malayo sa mga residential area. Sa puntong iyon, wala na ang kanilang pagmamadali at nagsimula silang kumalma at muling suriin ang lahat ng kanilang nakulimbat. Bukod dito, hinubad nila ang kanilang mga ginamit na disguise at tuluyang sinunog ang mga ito upang walang maiwang bakas. Ang lahat ay planado ng mabuti, na kahit may mangyaring aberya ay may nakahandang backup plan. Samantala, natagpuan na ng pulisya ang pamilyang nakatira sa apartment 75. Dahil hindi marunong magsalita ng Ingles ang matandang mag-asawang Afghan, isinagawa ang buong testimonya sa tulong ng kanilang apo na si Rahim. Nanginginig niyang ikinwento na ilang araw na ang nakalipas, may 2 lalaking dumating sa kanilang bahay na nakasuot bilang mga manggagawa. May dala silang kumpletong dokumento at nagpakilalang mula sa may-ari ng gusali, at humiram ng susi sa basement upang maglagay ng kagamitan sa konstruksyon. Dahil naniwala ang pamilya, ibinigay nila ang susi ng walang pagdududa. Bukod pa rito, hindi na nila ibinalik ang susi, at hindi nila inaasahan na hindi sinasadya ay nakatulong sila sa isang malaking pagnanakaw. Dahil wala nang ibang matibay na ebidensya, napilitan ng pulisya na alisin ang kordon upang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Samantala, sa kabong kahoy, matapos magpalit ng damit, nagsimulang hatiin ng mga magnanakaw ang kanilang nakuha.
Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga hindi panapuputol na diamante. Sa unang tingin, para lamang silang ordinaryong bato, ngunit napakalaki ng kanilang halaga. Bukod dito, dahil hindi pa sila naproseso, imposible silang matrace. Kapag naiproseso, maaaring umabot sa $30 milyon ang kanilang halaga. Nang marinig ito, iminungkahi ni X na hatiin na lamang ito ng pantay-pantay upang maiwasan ang alitan. Ngunit ang pahayag na iyon ay agad nagbago ng atmosfera sa loob ng silid, mula sa kasiyahan ay naging puno ng kasakiman at pagdududa. Biglang sinabi ni Corrales na lalabas siya upang tumawag sa isang kaibigan. Ngunit kahit ang simpleng kilos na iyon ay sapat upang magdulot ng hinala sa iba. Lalong naging mapagmatsyag ang kanilang mga mata, at hindi nagtagal ay naging totoo ang kanilang kutob. Sa isang iglap, sinipa ang pinto at dalawang malalaking lalaki ang sumugod papasok na parang bagyo. Sinamantala ni X ang pagkakataon upang tumakas, ngunit paglabas pa lamang niya sa bintana, sinalubong siya ng isang boss na naghihintay na may nakatutok na baril. Lumabas na si Corrales, dahil sa kanyang walang kabusugang kasakiman, ay pinagtaksilan silang lahat. Nang unti-unting kumalma ang sitwasyon, sina X at ang iba pa ay itinali at ikinulong sa isang bodega. Samantala, pumasok siya sa bahay kasama ang boss upang tapusin ang napagkasunduang transaksyon. Nang tanungin tungkol sa tunay na halaga ng isang diamante, ipinahiwatig ni Corrales na maaari itong umabot sa $2 milyon. Dahil dito, lalo nitong pinasiklab ang kasakiman sa isipan ng boss. At gaya ng inaasahan, sa sumunod na sandali ay iminungkahi nitong kumuha ng isang diamante para sa sarili. Masayang pumayag si Corrales, dahil kahit mabawasan, ang natitirang mga diamante ay nagkakahalaga pa rin ng $10 milyong. Ngunit hindi pa doon tumigil ang boss, humingi pa ito ng isa pa. Ang ganitong ugaling, bigyan mo ng kaunti, hihingi pa ng higit, ay agad nagdulot ng pagkainis kay Corrales, kaya pinaalalahanan niya ang boss na huwag maging sakam dahil may kasunduan sila. Ang trabaho ng boss ay tulungan lamang si Corrales na talunin ang kanyang mga kasamahan at kunin ang kanyang bayad, habang ang natitirang mga nakulimbat ay mapupunta kay Corrales. Sa kasamaang palad, tila wala ng balak ang boss na tuparin ang kanilang kasunduan, at hayagang sinabi na kukunin niya ang kalahati ng mga diamante. Ang pahayag na iyon ay agad nagpatindi ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Alam ng lahat na sa sandaling iyon, ang kasakiman na ang pumalit sa lahat ng naunang kasunduan. At habang lalong umiinit ang pagtatalo, hindi na napigilan ng boss ang kanyang galit at hinampas ng wrench ang diamanteng nasa harap niya. Walang sino man ang nag-akala na ang napakahalagang bagay na inaakalang mas matigas pa sa bakal ay mababasag na parang salamin. Saglit na natahimik ang buong silid, at pagkatapos ay isa-isang sinuri ang natitirang mga bato. Ngunit pareho lang ang naging resulta, lahat ay peke. Dahil dito, lalo pang naging hinala ang sitwasyon para sa boss. Inakala niyang ang lahat ng ginto at hiya sa mesa ay isang malinaw na panloloko. Walang pag-aatubili, agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan upang parusahan si Corrales sa mismong lugar. Halos mawala ng kontrol si Corrales sa sobrang takot, paulit-ulit na sinasabing hindi niya alam na peke ang mga diamante at posibleng siya ay na-frame mula pa sa simula, ngunit wala nang saysay ang kanyang mga paliwanag. Hindi na siya pinakinggan ng boss. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na mahigpit na hawakan ang kamay ni Corrales, at sa kawalang pagdadalawang isip na hinampas ng wrench ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, ipinasok siya sa trunk ng sasakyan at dinala sa teritoryo ng boss upang pahirapan at kunin ang impormasyon mula sa kanya. Tungkol naman sa iba pang nakakulong sa bodega, balak niyang tanungin ang mga ito sa susunod. Ngunit hindi inaasahan ng boss na sina X at ang kanyang mga kasamahan ay nagawang makalaya mula sa pagkakatali, mabilis na sumakay sa sasakyan at sinundan ang bakas upang mahanap siya at si Corrales. Hindi nagtagal, nagkabanggaan ang dalawang panig sa kalsada. Agad na umatake sina X at ang kanyang grupo, pinatay ang boss at lahat ng kanyang tauhan. Pagkatapos, hinailan nila si Corrales palabas ng trunk at sinubukang patayin gamit ang plastic bag. Sa puntong wala na siyang matakbuhan, sumigaw si Corrales na nasa kanya ang tunay na mga diamante upang makipagnegosasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na naniwala si X sa mga salita ng traidor. Sa kabila ng patuloy na pagmamakaawa ni Corrales, hindi nagbago ang kanyang desisyon. Ngunit sa mismong kritikal na sandali, isang bala ang biglang dumating mula sa hindi inaasahang direksyon at tumama diretso sa leeg ni X, na agad niyang ikinamatay. Kasunod nito ay sunod-sunod pang mga putok na tumapos sa natitirang mga lalaki, at ang bumaril ay walang iba kundi si Will. Hindi nagtagal, nagkita muli sila ni Rahim. Doon lamang tuluyang nabunyag ang katotohanan. Lumabas na silang tatlo ang tunay na utak sa likod ng buong pagnanakaw.
Si Will ang tauhang itinanam upang suportahan ang plano. Sa simula, wala siyang balak pasabugan ang bomba, ngunit nang makita ng pulisya si Corrales, siya mismo ang nagpasabog nito upang makagawa ng pagkakataon para makatakas ang kanyang mga kasamahan. Samantala, si Corrales ay nakipagsabuatan kina X at maging sa boss, na may layuning pag-awayin at pagpatayin ang dalawang panig laban sa isa't isa, sino ang mag-aakalang ang mga diamanteng natuklasan ay peke, na siyang nagdulot ng mga pangyayaring ito. Sa kabutihang palad, habang inililipat siya, nagawa niyang may padala ang kanyang lokasyon kay Will sa tamang oras, kaya nailigtas niya ang kanyang buhay sa huling sandali. Tungkol naman sa tunay na mga diamante, konektado ito sa papel ni Rahim. Ang paraan kung paano nakuha ng mga kasabwat ang susi ay eksaktong tulad ng kanyang sinabi sa pulisya. Ang kaibahan lang, hindi siya ang tunay na apo ng mag-asawang Afghan. Ang totoong apo ay matagal nang pinalayas sa bahay. Kaya sinamantala ni Rahim ang katotohanang hindi marunong mag-Ingles ang mag-asawa upang magpanggap bilang miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa unang gusali at makuha ang tunay na mga diamanteng itinago ni Corrales sa bubong. Hindi nagtagal, agad silang nakipag-ugnayan sa isang fence at dinala ang tunay na mga diamante sa transaksyon. Matapos iyon, hinati nilang tatlo ang tig-$10 milyon at saka nagkanya-kanyang takas sa iba't ibang direksyon, na parang naglaho na lamang ng walang bakas. Sa totoo lang, nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakalipas nang magkita sila sa larangan ng digmaan sa Afghanistan. Noon, sila rin ang magkakasamang humawak ng isang bomba sa gitna ng sitwasyong buhay at kamatayan. Doon nagsimulang mabuo ang plano, gamit ang peking bomba bilang cane, ilihis ang buong puwersa ng pulisya mula sa tunay na target, at tahimik na isagawa ang perpektong pagnanakaw. At dito na nagtatapos ang pelikula ngayon. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng komento para ipaalam sa akin. Follow, at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.